So another day, luto tayo yung madali lang lutuin para mabilis lang at makakain tayo agad. Breakfast today. So kuha tayo ng sayote at saka itlog. Yan. So yan, hiwain nyo na yung ulo. Ginagawa ko yan para maalis yung parang malagkit na dagta ng sayote. Tapos alisin nyo lang yung dagta na lalabas dyan. Okay na yan, tapos hiwain nyo, tapos hugasan nyo. Yan, sa part na yan, iiwain ko na para alisin yung buto. So muna inaalis yung buto para bago ko balatan. Ang hirap kasi pag may buto tapos babalatan. Anong kunit, diba? Hindi ko na nga alam eh. Bala na kayo. Gusto ko na akong balatan yung parang may mga kulubot-kulubot sa ibabaw para alis-alis yan. Hindi ko na pinuro yung pati yung gitna. So okay na yan. Basta mabalatan yun yung sayote, okay na yan. Palag-palag na yan. So dito, iniwa-iwa ko lang na yan ng pababa. Bahala na kayo kung anong hiwa pero mas gusto ko yung pahaba para mas okay, mas madaling kainin. Tapos yan, nilagay ko na doon sa paghuhugasan natin. Hindi ko na napakita kung paano ko nilagay ng tubig. Bahala na kayo, basta inugasan ko yan. Okay yan, malinis yan. Tapos dito, binuksan ko yung bintana. Tingin nyo anong connect. Hindi, para lumabas yung usok dun pag nagluto tayo. Mahirap kasi pag sa loob ng bahay papasok. Yan, buksan mo lang yung kalan. Ay hindi, yung gas pala. Hindi yung kalan. Yung, ano nga ba? Basta buksan mo lang yung apoy para makapagluto ka. Mahirap magluto ng walang apoy. Painitin mo lang yung kawali. Tapos lagay mo na yung sayote. Yan. Hindi ko na nilagay ng mantika yan. Kasi kusa naman yung magtutubig kapag naluto na yung sayote. Hindi natin i-overcook yung saktong luto lang na lalambot yung sayote. Yan, tapos halu-haluin mo lang para hindi masunog yung sayote. So, nabahala kung paano mo haluin. Hindi mo tayo magaling, sakto-sakto lang. Bida-bida lang, feeling cooking show. Yan, sa part na yan, nalagyan ko na ng asin, tsaka paminta para magkaroon ng lasa. Alam ko kasi sinasabi kaya nalilate yung dab ko. Yan, okay na yan. Haluin mo ulit para kumalat yung asin tsaka paminta. Tapos takpan mo para medyo makulog yung kulo ng nagluluto. Yan, tapos pag luto na, haluin mo ng haluin para ma-flip yung iba, maluto yung iba. Ano daw? Tapos patayin mo na yung apoy. Okay na yan. Hindi naman natin i-overcook eh. Tapos salin mo na sa plato. Kahit saan mo gusto isalin, yung pwede mong kainin. Tapos sabay sabi na okay na to. Okay na to. Ganun. Yan, sa parehong lutuan, naglagay lang ako ng mantika. Ito na yung gagamitin ko para sa pagluluto ng itlog. Hindi na ako gumamit ng ibang lutuan kasi dagdag ugasin. Tapos dito sinalang ko ng itlog. Hindi ko na pinakita yung pagkakrak ng itlog. Kung hindi kayo marunong, edi i-google nyo na lang. O kaya YouTube nyo. Yan, lagyan ko na ng asin para magkaroon ng lasa yung itlog. Pero para sa inyo, di kayo nang bahala. Tapos dito medyo inusog yung isang itlog para masalang ko na rin yung isang itlog. Ayan, papakita ko na ikakrak sa inyo, baka mahirapan pa kayo mag-YouTube. Ganyan mag-crack ng itlog. Depende sa inyo, kung magaling kayo, kaya nyo isang kamay, di kayo na. Eh, di kayo na. Tapos dito medyo pinatay ko yung basta pinatay ko yung apoy dyan kasi ayokong tumalsik ng sobra. Nilagyan ko na rin ng asin, tapos binuksan ko yung apoy para maluto yung dalawang itlog. Edi wow, diba? Tapos dito tinakpan ko yan para maluto yung ibabaw nang hindi ko piniflip yung itlog. Yan. Gusto ko kasi yung medyo hindi luto yung dilaw. So ganun ginagawa ko, tinatakpan ko. Minsan nilalagyan ko ng tubig para yung usok mismo yung magluto dun sa itlog. Depende sa tricks niya. Tapos dito kuha tayo ng baso para pang kape. Ang partner dyan sa pagkain natin, sayote tsaka itlog. Yan. Hindi ito sponsored, so gagamit tayo ng baso tsaka kape na galing sa yan, maglalagay tayo ng mainit na tubig. Siyempre, magkakape tayo. Kahit may tampang magkape tayo. Ganun ng mga Pilipino. Yan. So, haluin mo lang para solid. Tapos, okay na to. Pasensya na kayo sa boses ko. Parang may sign. Okay naman. Palag-palag yan. Bye-bye.